Si Ronald ay isang simpleng magsasaka na naninirahan sa isang liblib na baryo. Araw-araw, ginugugol niya ang kanyang oras sa kanyang palayan. Tinitiis ang init ng araw para sa kabuhayan. Isa sa kanyang malalapit na kaibigan ay si Robert, na nakatara rin sa parehong baryo. Bagamat magkapitbahay, may tiwala si Ronald kay Robert dahil matagal na silang magkaibigan. Madalas na tinutulungan ni Robert si Ronald sa mga gawain sa palayan. Kapalit ng tulong na ito, binabayaran siya ni Ronald ng tamang sahod bilang pasasalamat sa kanyang serbisyo. Isang araw, habang papauwi si Ronald mula sa palengke, bigla siyang napahinto sa kanyang nilalakaran. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang bangkay na nakahandusay sa gilid ng daan. Ang tanawin ay nagdala sa kanya ng matinding kaba at takot. Maraming tao ang nagkukumpulan sa paligid ng bangkay na nakita ni Ronald sa gilid ng daan. May mga bulong-bulungan tungkol sa kung sino ang maaaring gumawa ng krimen. Ngunit walang makapagsasabi kung sino ang may sala. Sa gitna ng ingay ng mga tao, tahimik na umalis si Ronald. Umuwi si Ronald sa kanilang bahay na may halong pagtataka at kaba. Hindi niya maalis sa isip ang bangkay na nakita niya. Pati na rin ang mga tanong kung bakit nangyari iyon sa kanilang baryo. Sa kanyang tahanan, mag-isa lang si Ronald sa kanyang mga gawain. Ganon din naman si Robert na nakatira sa sariling bahay nito. Wala ring ibang kasama sa buhay. Kinagabihan, dinalaw ni Ronald si Robert sa bahay nito upang magbigay ng ulam na binili niya mula sa palengke. Ngunit pagpasok niya sa bahay ni Robert, agad niyang napansin ang kakaibang bagay. May mga patak ng dugo sa papag nito. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Ronald at naramdaman niyang tila may mali. Tinawag ni Ronald si Robert mula sa labas ng bahay. Ngunit hindi ito sumasagot. Ang tahimik na paligid ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Ronald. Ngunit naisip niyang baka natutulog lamang ang kaibigan. Dahil dito, pumasok na lang siya ng kusa sa loob ng bahay. Ang kanyang layunin ay maibigay ang ulam at siguraduhin maayos ang kalagayan ni Robert. Ngunit nang siya'y nasa loob na, nagulantang si Ronald sa kanyang nakita. Ang kaibigang si Robert ay nakahiga sa papag nito at tila walang malay. Mas lalo siyang natakot nang mapansin niya ang isang sugat sa likurang bahagi ng katawan ni Robert. Hindi niya alam kung paano ito nangyari. Ngunit ang patak ng dugo sa papag ay tila nagkukwento sa isang karumal-dumal na pangyayari. Nagdesisyon si Ronald na dalhin si Robert sa ospital dahil sa laki ng sugat nito. Ngunit mariing tumanggi si Robert. Sinasabing kaya niyang gamutin ang sarili. Sa kabila ng kanyang pag-alala, wala nang nagawa si Ronald kundi magpaubaya. Paano ka nagkaroon ng sugat na yan? Ano nangyari? Kinalmot lang ako ng isang tigre noong nangasaw ako kahapon. Hindi naman to malala, kaya huwag ka nang mag-alala. Ngunit kahit anong sabihin ni Robert, nananatiling may duda si Ronald. Lalo na't bihira ang mga ulat tungkol sa mga tigre sa kanilang lugar. Kinabukasan, habang nagdadamo si Ronald sa kanyang palayan, napansin niyang may kakaibang kilos sa di kalayuan. Isang hawi sa kanyang palayan ang biglang lumitaw na tila may mabigat at mabilis na bagay ang dumaan. Sa lakas ng hawi nito, nagkatumba-tumba ang ilan sa mga tanim niya. Parang may isang mabilis na hayop ang dumaan. Ngunit hindi ito pangkaraniwang hayop.
Nagdulot ito ng kaba kay Ronald. Sinundan ni Ronald ang hawi ng kanyang palayan hanggang sa pinakadulo nito. Sa bawat hakbang, mas lumalakas ang kanyang kaba. Nang makarating sa dulo, nagulat siya sa kanyang nadatnan. Isang bata na wala ng buhay ang nakahandusay sa lupa. Mukhang sariwa pa ang bangkay nito. Dali-dali niyang tinawag ang barangay upang iulat ang kanyang nakita. Habang hinihintay ang mga otoridad, hindi maalis sa isip ni Ronald ang tanong kung paano napunta ang bata roon. Napagalaman ng mga taga-barangay na ang batang nakita sa palayan ni Ronald ay kaibigan pala ng batang natagpuang patay sa palengke ilang araw na ang nakalipas. Lumalalim ang misteryoso at ang balita ay agad na kumalat sa buong baryo. Habang pinag-uusapan ng mga tao ang koneksyon ng dalawang insidente, nagtaka si Ronald kung bakit sa lugar niya pa nangyari ang pangalawang trahedya. Linggo ng umaga, niyaya ni Ronald si Robert na magsimba, ngunit dahil hindi pa ito matayo dahil sa sugat, mag-isa na lamang si Ronald na pumunta sa simbahan. Pagkatapos ng misa, isang ali ang lumapit sa kanya. Si Aling Myrna, isang kababayan na hindi pa niya gaanong nakikilala. Ngunit may tila seryosong bagay na nais ibahagi. Nagulat at nalungkot si Ronald nang nalaman niyang si Aling Myrna pala ang nanay ng batang natagpuang patay sa kanyang palayan. Puno ng kalungkutan ng mukha ni Aling Myrna at parang may mabigat na pasanin sa kanyang mga mata.